Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang gusto sa buhay. May mayayaman na mas ginugustong maging simple lamang sa harap ng madaming tao at may mga mayayaman naman na pinapakita sa lahat kung gaano sila kadaming pera. Hindi na mawawala sa bawat tao ang pagtrato base sa nakikita nila sa taong kaharap nila. Kalimitan ay bumabase ang lahat sa kung ano ang panlabas na kaanyuan nito. Pag makikita nila na magarang pananamit nito at mukhang mayaman, ay binibigyan nila ito ng special treatment. Ngunit kung mukhang gusgusin ng taong manamit, ay agad nila itong inuhusgahan at hindi pinapansin. Masakit man tanggapin pero ito ang realidad ng buhay sa mundo. Kaya naman ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lolo at lola na pumasok sa mamahaling restaurant. Ngunit tinaboy sila na parang aso ng mga waiter at receptionist doon. Dahil sa itsura nila na mukhang gusgusin. Ngunit silang lahat ay halos maihi sa salawan nang malaman ang tunay na pagkatao ng dalawang matanda. Apo, maraming salamat at dumating ka dito. Halos 3 taon na din kitang hindi nakikita. Kamusta ka na? Ang laki-laki mo na ah. Payakap naman sa paborito kong apo. Ito ang natutuwang sabi ni Lolo Pasio sa kanyang apo na si Patrick. Oo nga po Lolo, miss na miss ko na din po kayo ni Lola eh. Alam niyo po naman na love ko kayong dalawa. Dahil kayo na po ang nagpalaki sa akin simula nung bata pa lamang po ako. Mabuti na lamang din po at maluwag ang papasok dito sa eskinita ninyo. At nagkasya po ang sasakyan ko. Nakangiting sabi naman ni Patrick sa dalawa. Hala ka apo, anong sasakyan lang sinasabi mo? Meron ka bang sasakyan? Anong klaseng sasakyan yan? Baka pwede kami makasakay ng lola mo. Gulat na sabi naman ni Lolo Pasio at sinilip ang sasakyan sa gilid ng bahay nila. Aba apo, pagkaganda-ganda naman ang sasakyan mo. Maasenso ka na talaga apo. Salamat at kahit naging asensado na ang buhay mo, ay hindi mo kami nakakalimutan. Naluluwang sabi pa ng matanda. Naku, si Lolo naman oh, ang drama-drama. Kayo pa po ba ni Lola ang makakalimutan ko? Ay kayo na lamang pong natitirang pamilya ko. Tsaka never ko po kayo makakalimutan. Ako po mag-aalaga sa inyo hanggang sa huling sandali ng buhay po natin. Nakangiting sabi niya. Lumaki sa probinsya itong si Patrick. Inalagaan siya ng kanyang lolo at lola simula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Simula noon ay sa probinsya na siya naglagi sa bahay ng kanyang lolo. Sinikap na pag-aralin simula elementarya hanggang makatapos ng kolehiyo. Kaya ganoon na lang ang utang na loob niya sa mga ito. Nang makapagtapos ang pag-aaral noon bilang business administration, agad na lumuwas sa Maynila upang doon maghanap ng trabaho. Mabuti na lamang at natanggap siya doon bilang office staff. Hindi man malaki ang sweldo, pero tinaga niya na lamang para makapag-ipon ng pera sa loob ng 2 taon na pagtatrabaho niya. Ayaw niya din kasi na habang buhay na maging isang alipin ng ibang amo. Dahil para sa kanya ay walang yumayaman sa pagiging empleyado at utusan lamang. Kaya naman sa loob ng 2 taon ng kanyang pagtatrabaho ay nakaipon na siya ng sapat na pera upang magtayo ng sarili niyang negosyo na kainan. Mahilig din kasi siyang mag-eksperimento ng iba't ibang putahe. Kaya naman ito ang napili niyang gawing negosyo. Nagtayo siya ng isang branch na naging simula ng kanyang pag-asenso sa buhay. Mabilis itong pumatok sa masa
dahil sa masarap na luto niya at pangmasang presyohan na abot kayang bulsa. Ilang buwan lamang matapos magtayo ng isang branch ay nagtayo na naman siya ng panibago sa iba't ibang lugar sa Maynila. Hanggang sa makilala ang kanyang kainan at ginawa na niya itong magandang restaurant. Kaya naman ito siya ngayon. Binisita niya ang kanyang lolo at lola para kamustahin at isama na din sa bahay na pinagawa niya. Lolo? Lola? Alam niyo po ba kung bakit ako pumunta dito? Dahil gusto ko po kayong sunduin. Dahil iuwi ko na po kayo sa bahay na pinagawa ko sa Maynila. Para palagi na po kayong may kasama araw-araw. Ako na po magbabantay sa inyo at mag-aalaga doon. Kaya sana po ay pumayag kayo. Huwag po kayong mag-alala. Dahil itong bahay po na ito ay papaayos ko. Para yung mga alaala niyo po dito ay hindi mawawala. Minsan naman po ay bibisita tayo dito. At gagawin na lang po natin itong bahay bakasyunan. Nakangiti niyang sabi sa dalawa. Halos napaluwa naman ang dalawang matanda sa kanyang sinabi. Patrick Apo, salamat sa iyo. Dahil kahit asensado ka na sa buhay, ay hindi mo kami nakalimutang balikan ng lolo mo. Napakabuti mo talagang bata. Mabuti na lang at naging maayos ang pagpapalaki namin sa iyo. Siguradong natutuwa ang nani mo sa itaas dahil sa naabot mo sa buhay. Dahil pareho kayo ng pangarap niya. Gusto niya noon na magkaroon ng restaurant tong bata pa lamang. Kaso nung magtatayo na sila ng negosyo na kainan noon, ay bigla naman silang naaksidente. Kaya maaga silang kinuha ng ating Panginoon. Pero kahit ganoon ang nangyari, ay natutuwa naman ako dahil kahit papaano'y pinagpatuloy mo ang pangarap ng iyong nanay at tatay. Salamat po! Naluluwang sabi ng kanyang lola Amanda. Lola, huwag ka na pong umiyak. Alam ko pong masaya na sina Papa at Mama sa piling ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Dahil inalagaan niyo po ako ng maayos at pinag-aral hanggang makatapos ako ng kolehiyo. Kaya ang lahat po ng naabot ko sa buhay ngayon ay para po sa inyo. Hindi lamang po ito tagumpay ko, kundi tagumpay po natin itong tatlo. Nakangiting sabi pa niya. Basta po, ang palagi lamang naming paalala sa iyo ay palagi kang magpapakumbaba sa taong makakasalamuha mo. Huwag kang papayag na baguhin ka ng pera dahil yan ang magpapabagsak sa iyo. Tulad ng turo namin sa inong bata ka pa lamang na palaging ibaba ang sarili at huwag magmamataas. Dahil lang siyang nagpapakumbaba ay palaging itinataas ng ating Panginoon. Maliwanag ba, Apo? Maaasahan ba namin ito sa iyo? Paalala pa ng kanyang lolo. Opo, Lo. Palagi ko pong tinatanda ng mga pangaral niyo sa akin ng bata pa lamang po ako. Kaya wag po kayong mag-alala. Hindi po ako papayag na baguhin ng pera ang aking pag-uugali. Salamat po sa lahat ng mga turo ninyo sa akin. Nakangiti niyang sabi. Maiba po tayo, Lo, La. Tara na po. Handa na po ba kayo para sa biyahe natin papuntang Maynila po? Pag-iiba niya sa usapan at niyaya na ang kanyang lolo at lola. Agad namang nag-asikaso ang mga ito ng gagamiting gamit para sa pagluwas sa Maynila. Dinala lamang nila ang ilang mga mahalagang gamit at iniwan ang iba. Samantala sa kabilang banda naman, halos inabot sila ng 6 na oras sa biyahe bago makarating sa bahay ni Patrick. Labis-labis na nagulat ang dalawang matanda nang makita ang bahay nito dahil sa sobrang laki nito at ganda. Grabe, Apo, hindi ako makapaniwala. Bahay mo ba talaga ito? Mukhang kalalaki at mukhang malawak ang loob. Tuwang-tuwa na sabi ng kanyang lola. Naku, Amanda, tila pinagtitripan ata tayo ng apo natin. Mang laki ng bahay na ito para sa kanya mag-isa. Apo, totoo ba ito? Ito ba talaga ang bahay mo? Huwag mo naman kaming pinagtitripan ng lola mo. Sabi pa ni Lolo Pasio. Lolo naman, hindi ko po kayo pinagtitripan ni Lola. Bahay ko po talaga ito. Kaya pinalaki ko po ang bahay na iyan para po sa inyong isang kwarto doon.
At syempre, pag magkakaasawa po ako at magkakaanak, mas malaki po ang lalaro na magiging apo ninyo sa tuhod. Natatawa niyang sabi. Naka po, kailan pa kaya kami magkakaapo sa'yo? Baka bago mangyari yun wala na kami dito sa mundong ito. Kaya dapat bilisan mo ang pag-aasawa. At para naman makapiling pa namin na magiging apo namin sa'yo, habang medyo malakas-lakas pa kami. Natatawang sabi ng kanyang lolo. Nagtawanan silang tatlo dahil sa kanilang pinag-uusapan bago tumuloy sa loob ng bahay. Mas lalo pang namangha ang dalawang matanda nang makita ang kabuuan nito sa loob. May nagagandang chandelier, malaking TV at mga kama na sobrang lalambot. Kaya naman ang dalawang matanda ay agad nang humiga sa malambot na kama upang maranasan naman lamang ito. Nasanay kasi sila na tumanda na lamang na nakahiga lamang sa papag na gawa sa kahoy. At para makapagpahinga na din sila dahil sa haba ng biniyahe nila mula probinsya hanggang Manila. Samantala kinabukasan naman ay gumising na maaga itong si Patrick upang ipagluto ng almusal ang kanyang lolo at lola. May pupuntahan din kasi siyang isang business meeting at pupunta din siya sa isa niyang restaurant. Bago umalis ay hinanda na niya ang pagkain ng dalawang matanda at nag-iwan na lamang siya ng sulat sa lamesa upang malaman nila kung saan siya pupunta. Hindi din kasi marunong ang mga ito na mag-cellphone. Kaya ito na lang ang ginawa niyang paraan upang hindi na magpaalam sa natutulog na matanda. Agad siyang nagbiyahe papunta sa business meeting niya. At matapos noon ay dumaan siya sa isa niyang branch ng restaurant. Kinamusta niya doon ang lahat ng kanyang mga empleyado kung okay lamang ba sila. At pinaalalahanan ng mga ito na dapat ay pantay-pantay ang trato nila sa mga customer na papasok. Mukhang mahirap man o mayaman. Matapos noon ay agad na siyang umalis at dumiretso sa bahay. Nadatnan niya doon ang dalawang matanda na kumakain. 12:00 na din kasi ng tanghali nang makauwi na siya. Apo, tamang-tama ang dating mo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Kumain ka na at sabay-sabay na tayo, sabi ng kanyang lola Amanda. Alam kasi ng matanda na ito ang paborito niyang ulam noong bata pa siya. Wow, lola! Ang sarap naman po niyan. Salamat po sa pagluluto ng sinigang. Namiss ko po ito. Tuwang-tuwang sabi niya bago umupo sa lamesa at makipagkwentuhan habang kumakain. Madami silang napagkwentuhang tatlo. Isa na doon ang mga iba't ibang branch niya ng restaurant sa Maynila. Meron din pala siyang restaurant malapit sa kanilang bahay na tinitirhan. 10 bahay lamang ang pagitan at nadoon na sila. Ito daw ang kauna-una niyang pwesto na sinimulan. Malapit lang pala ang restaurant mo dito, Apo. Pwede bang minsan ay bumisita kami doon ng lola mo? Dahil nabuburiyo kami sa bahay lang palagi. Gusto namin makagala-gala, sabi ng kanyang lolo. Abay, oo naman po, lolo. Anytime pwede po kayong pumunta doon. Basta sabihin nyo lang po na lolo at lola ko po kayo. Sigurado nga asikasuhin po nila kayo. Mababait po mga staff ko doon. Tsaka tamang-tama po. Malapit lang naman po kayo doon. Madali lang pong puntahan. Sa ngayon ay hindi ko po kayo madadala doon dahil sobrang busy po talaga ako. Pero don't worry po. Pag natapos na lahat ng ginagawa ko, igagala ko po kayo doon at ipapatikim ko ang specialty namin doon. Nakangiting sabi ni Patrick. Samantala mabilis na lumipas ang isang araw. Kinabukasan ay maagang umalis si Patrick para muli sa isang meeting. Tulad ng nakaraan ay pinagluto na niya ang dalawang matanda ng pagkain bago umalis. Pasyo, napakabait talaga ng ating apo. Napakaswerte ng mapapangasawa niya. Pero sana ay magkaroon siya ng mabait na asawa na tulad din niya, banggit ni Lola Amanda. Oo nga, mas mabuting makahanap siya ng katulad niya at deserve para sa kabakaitan niya. Uwi ka naman ni Lolo Pasyo.
Habang nagkukwentuhan sa lamesa ang dalawa ay napag-isipan nila na bumisita sa restaurant na sinasabi ng kanilang apo na malapit lamang sa bahay. Kinuha nila ang ID ni Patrick na iniwan ito upang maipakita sa receptionist ng restaurant kung sakaling makadating na sila doon. Dahil boring na sa bahay ang dalawang matanda ay nagkasundo sila na pumunta doon. Ilang minuto lang silang naglakad at nakadating na sila sa harap ng restaurant. Nagulat naman sila nang makita na madaming tao ang kumakain doon. Kaya nagdalawang isip sila na papasok pa ba o hindi. Amanda, nakakahiyang pumasok sa loob. Mukhang mayayaman ang mga kumakain dyan at may mga kaya. Sabi ni Lolo Pasio sa asawa. Naku Pasio, okay lang yan. Dahil sa apo naman natin ng restaurant na iyan. Tsaka isa pa, di ba sinabi naman ni Patrick na mababait ang empleyado dyan? Siguradong papapasokin tayo dyan. At may dala din tayong ID ng apo natin. Sabi ni Lola Amanda. Nilakasan nila ang loob at agad na pumasok sa restaurant. Sinalubong naman sila ng nakasimangot na receptionist at tinanong kung ano ang kailangan nila. Gusto sana namin kumain sa restaurant, sabi ng dalawa. Ngunit hindi sila pinakinggan ng babaeng receptionist at pinagtabuyan sila nito. Pasensya na kayo dahil hindi kami tumatanggap dito ng mga mukhang gusgusin ng customer. Tingnan nyo naman po ang itsura ninyo. Damit nga, wala kayong pambili. Paano pa kaya ang pagkain dito? Pangmamaliit na sabi ng receptionist. Pero ang sabi ng apo namin, ay pwede kaming pumasok dito at mababait daw ang tao dito. We-welcome daw kami ng maayos. Tsaka kaya gantong mga suot namin, dahil sanay kami sa gantong suot. Dahil lumaki kami sa probinsya na simple lang ang buhay. Nakangiti pa ding sabi ng matanda. Kahit na inalipusta na sila at pilit na pinagtataboyan. Bakit po kayo papapasokin dito basta-basta? Tsaka sino po bang tinutukoy ninyong apo? Wala kaming pakialam sa apo ninyo kung sino man siya. Kaya wag na po kayo magpumilit na pumasok dito. Nagagalit na sabi na ng babae. Dahil sa kaganapan ay madami ng taong nakaisyoso. May mga nagla-live sa cellphone at kumukuha ng video sa pagtataboy sa dalawang matanda. Maya-maya pa ay dumating ang manager dahil sa kaguluhan. Kinausap niya ng maayos ang dalawang matanda at tinanong kung ano ang pangalan ng sinasabi nilang apo. May kinuha ang dalawang matanda sa loob ng bag na dala nila. Hinugot ang isang ID at iniabot sa manager. Nang makita at mabasa ang pangalan ng tinutukoy nilang apo, ay halos sa gulat ang manager. Dahil ang nakalagay sa ID ay walang iba kundi ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan nila. Walang iba kundi si Patrick. Para masigurado na nagsasabi ng totoo ang dalawang matanda, ay tinawagan ng manager si Patrick at sinabi sa kabilang linya na may dalawang matanda na gustong makapasok sa restaurant at apo daw siya nito. Kaya naman dali-daling nagbiyahe si Patrick papunta sa restaurant na sinabi ng manager. At laking gulat nga niya nang makita ang kanyang lolo at lola na nasa labas ng pintuan. Lolo, Lola, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit hindi po kayo pumasok sa loob? Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang sabi ni Patrick. Paano kami makakapasok, apo? Pinagtabuyan kami ng receptionist nyo dito sa restaurant na ito. Mahirap lang daw kasi at wala kaming pangbayad. Sumbong pa ng dalawang matanda. Sa narinig ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng restaurant at kinausap ang receptionist. Totoo ba na pinagtabuyan mo sila kanina? May nahong tanong niya sa babae. Opo sir. Di ko po kasi alam na sila po pala ay lolo at lola niya po. Pasensya na po. Nanginginig na sabi ng babae. Di bang sabi ko sa inyo, wag kayo babase sa panlabas na itsura ng isang tao. Bagkus maging pantay-pantay ang trato natin sa lahat. Ano to? Bakit ganito kayo magtrato?
May nahon pa ding sabi ni Patrick sa mga ito. Sumingit naman ang manager sa usapan. Pasensya na po sir. First day lang po kasi ng receptionist natin dito. Hindi ko pa po napapaliwanag sa kanya ang lahat-lahat ng dapat niyang gawin. Masyado po kasi akong nabisi kanina dahil madami pong customer. Muli po, pasensya na po. Sabi pa ng manager. Nilapitan naman ni Patrick ang dalawang matanda at siya nang humingi ng pasensya sa dalawa. Mabuti na lamang at sadyang mababait sila at pinatawad nila ang kaninang receptionist na nang malait at nang taboy sa kanila. Iha, huwag ka na mag-alala. Hindi ka na namin ipapatanggal sa trabaho mo dito. Basta ayaw na lamang namin maulit ang ginawa mo sa amin ha. Sana maging aral sa iyo ito na huwag manghuhusga ng tao base sa labas na itsura. Pinapatawad ka na namin, sabi ng dalawang matanda. Labis naman ang paghingi ng patawad ng babae sa nagawa niyang pagtataboy sa mga ito. At nagpasalamat din siya sa pagbibigay ng second chance para magpatuloy sa pagtatrabaho. Simula noon ay naging maayos na ang pakikitungo nito sa lahat ng mga customer na pumapasok sa restaurant at naging patas na din ang pagtrato niya sa mga tao. Labis naman na naantig ang puso ng mga nakasaksi sa kaganapan dahil sa kabaitan at kababaang loob ng may-ari ng restaurant. Kaya naman simula noon ay lalong dinagsa ng mga tao ang restaurant at nagpatuloy sa pagdami ng branch nito. Ito na siguro ang sinasabi ng kanyang lolo na iaangat ng Panginoon pag siya ay nagpakumbaba. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.